Guys, dito tayo sa ilalim ng puno ng mangga mag-repair, no? Medyo malamig. Ayan, puro baksak ng mga bunga yan. So, dito. So guys, ito nga pala, hindi nyo na ano kasi napakaluma na nito, no? Model 1999. So ngayon, ang unahin muna natin tong kaayos lang ng ano ba yung power window. Tapos power window, yung hindi full swing yung window, and then yung switch ng window puro sa power window. And then yung headlight, sunod-sunod yan kasi kailangan na ipaparehistro na ito eh. And then ito naman ayaw mag central lock. Yan. Yan. Yan, hindi ko siya so ang titingnan ko lang muna dito yung actuator, kung may voltahe, tsaka kung yung mismong actuator. Sabihin ko lang. Then guys, meron akong na-trouble dito. Hindi ko malaman kung central lock o yung sa remote eh. Nandito yung niya eh, yung natatandaan ko noon, nandito sa ilalim ng cigarette yung pinaka niya, yung module. May module dyan sa ilalim eh. So nawalan siya ng voltahe noon. Hindi ko siya tin-troubleshoot. Nilagyan ko siya ng port sa 12 volts. Gumana, hindi ko malaman kung anong trouble nun, kung sa central o sa alarm. Hindi ko na matandaan. Pero ngayon, tingnan muna natin yung actuator nito, no? Kasi may chinek up ko yung fuse ng pinaka-actuator. Okay naman siya. So, tingnan muna natin yung centralized niya, no? Dito. At sunod natin to kasi ito inihila ko lang to na pag ganyan eh, kabisado ko na yan pag hinila ko yan. Dati merong yan eh, meron akong hinihila na napatid na. So dati kasi ang mahal na ito eh ng mga unang labas. Ngayon ang dami nang lumalabas, medyo nasa 200 na yata, ganun. Kaya lang ang bilis maputol. Nakakailang pa lang. Dito sa side ko, maingat na ako dahil ako ang driver eh. Napuputol pa rin eh. Lalo na dun sa passenger side. Yung sa likod, ang dalas kong masiraan kasi passenger side, bababa yung nakisakay o yung family mo. Pag hindi nabukas ng isang beses, yung nakalak, pipilitin. Pangalawa, patlo, ayaw. Di ipoforce nilang yan, yung pinakabukasan. Wala na. Balik agad yung plastic. So ngayon, madami na akong ginawa dito noon. Laging ine-epoxy ko, hindi din nagtatagal. So tingnan natin kung anong modified naman mga nanawa na ako dito eh. Naubusan na ako ng kakabili eh, biro mo. Ang bilis-bilis masira eh. Nakakainis. Binibili mo na nga ng bago, nasisira. Dahil talagang ganyan. So, buksan natin to. Una muna ito, no? Kasi hawak ko lang yung and then, tornilyo dito. Saka ito, wala na. So, wala na rin tornilyo ito. Hatakin na lang pataas. So, balikan ko kayo guys ha. Tanggalin ko muna to. So guys, babaklasin natin dito yung actuator niya na nandito yung sa power window control. Para sa model 1999 to, no, yung pinaka first model ng Mitsubishi Adventure. So titingnan natin siya ngayon. Kung nandito nga lahat ng yung pinaka control niya. So hawak ko lang yung camera, balikan ko lang ulit kayo. So guys, sumipat tayo ng pwesto, no? Medyo kinakabahan ako dun sa may manggahan kasi baksakan yung bunga. Kung mamaya mabaksakan yung windshield ko eh. Ang lalaki ng bunga nun eh.
Mamaya biglang magkalamat mahirap na. Malaki-laking gastos yan. So dito, kasi mainit pa dito kanina sa garahe. So eto guys, no, binunot ko na lahat kasi puro paalitin na lang naman. Kahit doon pwedeng dukutin. So eto, tinanggal ko na kasi yung susian nito, papalitan ko na rin. Hindi na nagpa-function to kaya yung gaano ako, laging naka-open to hanggang mag-iiwan ng mahalagang gamit. So eto, lahat tatanggalin mo bago mo matanggal tong pinaka-central lock ito. Assemble siya. Yan. So eto na yun, ito yan Ito na siya. Hindi ko siya matanggal ng ito lang, magkadikit ng mga pintuan saka mga knob bago siya matanggal. Ito pwede na tanggalin to dito, yan. So kompleto, tatanggalin mo muna siya lahat, saka malinis-linis na itong mga kinakalawang na ito. So titingnan natin ang ngayon kung pa-function to, lilinisin natin balikan ko kayo. Okay guys, linisin natin ang crudo yan. Itong master to ko para malinis siya. Matigas pa sa patay itong brush ko. Balikan ko kayo guys pag malinis na. So guys, nilinis na natin medyo malinis na siya ang crudo. Tingnan natin ngayon ito yung master lock ng door lock ng pinto. Yun activate ka agad. So guys, nakamit ko na itong susi, medyo mahirap kasi yung clip niya ayaw na kumabit sa loob. Ang ginawa ko na lang, tinulungan ko ng glue dito para hindi, pag kasi sumasama umiikot. So dito sususiin ko, tingnan natin to. Ayan ayan, pakinggan nyo yung clock lahat ayan. Ayun guys, so yung kabila tingnan natin ayan ayun, nakapangkita nyo. Teka, lalapit ko. Yan, yung pinakanuhan niya natin. Susi ko dito. Yun, tumataas na siya. Pero dito ayaw. Sa passenger side. Naka lang siya, gumalaw lang siya. Yan, ayaw siya pati sa likod, ayaw din. So, yan tatlo na yan sa likod ang gagawin natin. So, may supply naman siya ng 12 volts. Kaya dito na yan. Medyo mabigat. Yan. Maganit. Kabila naman, ayaw. And then, pati sa likod, tingnan ko kung maganit din sa likod. Medyo okay ito. So, titingnan natin yung actuator, guys, ito yung sa passenger side, yung actuator niya yan, medyo ganit na wala siyang movement ng plunger tinignan ko ito ngayon, pag tinanggal ko yun, okay na siya. Yan, normal na. So yung matigas ito, yung actuator niya talaga. Baba natin dalawang tornilyo. Tingnan natin kung dalawa o tatlo bako lang So guys, ito yung isang actuator na ayaw mag-activate So tinesting ko siya, may resistance pa siya, hindi naman siya open. Kaya lang pag nilagay mo ng 12 volts wala pang movement. Yan, wala na ng tuloy yan.
siya, nag-open na. Ngayon, so may resistance pa siya. Hindi pa siya open. Ito lang matikas eh. Buksan natin. So guys, ito ang loob ng actuator. Yan. Gumagana ito yan. Pero hindi siya gumagalaw. Naka-stack up yung motor. Natin muna. Baba natin yung mga pyesa. Guys, ayan o. Tayo may ikot. Natin kung mapapasunod natin. Pag hindi, wala siya. Manual na lang siya. Yun. Yun. Dito lang yung contact, no? So guys, testing natin, no? Ito lang muna ang under dyan yung motor, kita ba ito? Yan, focus natin, focus pa. Yan. So guys, ito lang, tingnan natin, medyo lumuwag na ayun. Yes. So yun lang, nag-stack up siguro na hindi naman pwede sabihin pinasok ng tubig, shield na shield basta't kinalawang, either nag-init pagkatapos nag-moist. Yun na, yun ang kasi kung papasukin ng tubig, hindi papasukin, masyado siyang sealed. Pero kaya kung nag-init to, pag nag-init magkakaroon ng moisture yung pinakatubig noon, dahil sa loob mag-ano yan sa loob ng motor tutubig din yan, yung init niya magiging tubig. Yung in my own theory, naks na natin lang. So lagay natin tong ano niya, naka-center natin to.
Naka-center ba ito? Baksit na ito. Tingnan natin ha. Kung sasad. Tanggal ko kanina eh. Yun. So, tingnan natin dito. Ayan. Para balance yung ano niya. Balance yung in and out. Ayan, lagyan natin ito. Yep. Tingnan natin. Yes. Ay, ba't ganun? Isang ikot lang siya. So, mabalik natin sa negative. Reverse. Reverse polarity. Okay. So, guys, pag inano nyo ito, no, may sarili siyang kanal. Yan o. Ito. Yung tutuloy-tuloy basta itong kabin nyo lang. Yan siya. May ano siya, may kanal eh. Yeah. Babalik natin sa ano. Babalik muna natin yung takip. Atin guys, kung ikot to ha. Turn lang pala ito. Yes. Okay. Connected natin para mag-reverse. Okay. So, lang. Okay,